What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika bilang na ang araw di umano ni President Bongbong Marcos sa taong bayan, no? Na hindi na natutuwa ang sambayan ng Pilipino sa mga pinanggagawa nito. At isa na nga rito ang pagtaas, no, ng kuryente na siyang ikinagalit ng nakararami na ang presyo nga ng bilihin patuloy na tumataas, dumagdag pa itong kuryente. At mukhang susunod pa itong pagtaas din ng presyo ng tubig. Naku naman po. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, pati ang ating mga kapulisan no, na binawasan ang rice subsidy at hindi na-approve ang reform law no, ng AFP, tila'y nagkikimkim na rin ang galit dito kay Bongbong Marcos, dito kay BBM. Ang wika ni Madam Maharlika sana'y kumilos na upang palayasin sa pagkapresidente di umano itong si BBM. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Okay, lumabas sa mga bahay natin during SONA. Pwede nga maglabas kayo ng flag at inyong mga hinaing. Yan ang gagawin yan ang gagawin ninyo. Kasi itong bangag na gobyernong ito, wala na po tayo talagang patutunguhan. Dahil talamak na ang pulburon sa inyong mga barangay. Talamak ang krimen, mataas ang bilihin, mataas ang krudo, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, lahat mataas. At mataas din ang BP nating lahat sa galit nitong mga bangag na ito. So paano natin pababain lahat yan? Paano natin pahupain? Diba? Sabi ko, yung mga men and women in uniform at ang mga religious sectors at ang mga inyong mga parokya ang pwedeng katuwang natin dyan. Kasi kitang-kita nyo na po kung paano ubusin ang pera ng bayan. Yung mga Correct, police, hindi ko nangungutang maalam, pa. but I think you're just waiting for the right time. Tanggalan kayo ng access sa telepono dahil tamang hinala ang gobyerno. Dahil baka manood kayo ng nganga bells ko. Bawasan ang inyong rice subsidy. Harap-harapang panguhold up pag nanakaw. Dapat na ikadena nyo yung mga yan eh. Yung si Marbel, ikadena nyo. Diba? Dahil yan, PNP yan eh. Sino ang may akdan yan? Baka mamaya, inutusan ni Lisa Tanas o Marbel, tabawasan mo ng tig 50 pesos ang rice subsidy ng mga basurang pulis na yan. Baka yan ang tingin sa inyo. 11 million a month yan. O diba, sa'yo na Marbel ang 5 million, bigay mo sa akin yung 6 million. That's possible. So ano gagawin mo, mamang pulis? Sayang, matulis ka pa naman. Tapos hindi po kayo 50 pesos, hindi nyo masyado mararamdaman yan. Pero pag pinagsama-sama, ang laki ng korupsyon. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang 650 bigay ko sa inyong rice subsidy kung ako leader nyo eh. 20,000 agad. Para alam mo yon, alam mo yung feeling na hindi ka mag-iisip na mawawalan ka ng bigas. Alam mo na ako, nasa Pilipinas, mga palangga, may mga moment na, kunti na lang yung talagbasan namon, wala nang dugas, kaluoy. Diba, konti na lang, nagwo-worry ka. Pero, thank God, nung dumating ako sa Amerika, hindi ko na pinoproblema yung nung mawawalan ba kami ng bigas. May mga ganong, diba? So, kaya ganito yung kayo na mga OFW, lalo na yung mga nasa maayos na bansa, yung mga naniraan niya. So, nakikita niyo yung comparison. Nung tayo ay nasa Pilipinas, kinakabahan tayo pag nawalan na tayo ng bigas. Kasi ni pangluga, wala tayo, di ba? Pero pag nakapunta kayo sa ibang bansa, na nagkaroon kayo ng better opportunity, parang hindi yun na naranasan yun na mawalan ka ng bigas, na parang hindi mo na talaga mararanasan kasi kung may laman yung pantry mo, kami, ang laman ng pantry namin, hindi naman marami. Sardinas, tapos marami akong tuyo sa freezer. Alam mo yon, wala, sa totoo lang, kahit nasa Amerika, wala akong katulad ng mga napapanood mo yung mga nagsishow off sa sa reel dyan, yung talagang yung pantry nila punong-puno, nakala mo supermarket. Wala kaming ganyan. Siguro yung mga nakalagay dyan, 3 pirasong sardinas, diba? Bigas meron para in case of dilubyo, tapos meron lang akong parang, pinakita ko sa inyo yung tablet in case na magkagera. What do you call that? Hitad, oy! Yung tablet na kapag may gera, iinom ka lang ng 4 nun, mas survive ka. I forgot the term. Basta yun, tablet na pwede mong lapangin. Okay, kapag ikaw na stranded sa isang sa isang dilubyo, 'di ba? O sa isang bundok,
nagkaroon ng bang-bang-bang, yun lang ang kakainin mo. Buti sana, pag na-stranded ka, may kasama kang bruskong pulis, o di ba? O AFP. Oh, di ba kahit papaano, mawalan ka man ng buhay, happy ka, o di ba? Happy kasi yung, huling hininga. But anyway, ay nako, talagang pinapatawa ko naman kayo palangga. But anyway, pag sa tunay na sakuna, tunay na may mga landslide, wala si Marcos Jr. Ayaw na yan kasi siguro sabi niya, oh my God, Kadiri. Di ba? Kasi bangag eh. Pero kapag matino ang panahon, yun, gagamitin kayo, iikot siya sa mga probinsya, ayuda, ayuda, ayuda. Sabi ni Garen Mijares, mag-ingat kayo palangga. Ayuda, 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 then landslide. Why? Bakit nagla-landslide sa atin? Dahil ang mga minahan sa kabundukan, sila rin. Talo kayo dito palangga. I'm telling you, talo kayo dito pag hinayaan yung bangag ang gobyerno. Dahil mga mining kanila, protektado nila ang mga illegal miners. Pinagpuputol ang mga kahoy. The reason why, dati hindi kayo binabaha. Pagdating ng ulan, boom! Boom, boom, boom na kayo. Diba? Aanuri na kayong lahat. Wala tayong patutunguhan dito hanggat bangag. Kaya dapat, hanggat bangag ang presidente ninyo. Kaya dapat bilang na ang oras ng mga ito. Bilangin na, sabi ni George Saber, ayan, mataas ang kuryente. Sino ang mga pinapaboran? Ang kanilang cronies. Hindi kayo. They don't care about you, mga darling. Wala silang pakialam sa inyo palangga. Gugurgurin talaga kayo ng bonggang-bongga. Grabe. O, ano to? May nag-send sa akin. O, ano tong kadyutahan na to ni Lisa Tanas? Ano yan? May nag-send sa akin. O, ano to? Ha? O, ano yan? Bago ba to? No, bago to eh. Okay. Here. Saan tong event na to? Nag-acting acting bigatla. O ano yan? Edited ba yan? Pambihis pulis. Is that edited? Oh, I don't know. Is this real? Bago? Oh, I don't know kung saan to nagpirma-pirma sa... I don't know if it's real, ha? May nag-send lang sa akin. Totoo ba to? Oh, mukhang totoo naman. Baka di mo pa nakita, oh. Totoo, no? Okay. Jutang Ginemes, sabi ni Balitang Hitad. May increase na naman ang kuryente this month. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang ordinaryo na mga manggagawa, 700 ang sweldo ninyo sa Maynila, ang expenses ninyo 1,015. 'Di ba? In-interview natin yung mga kabataan, Philippine Coast Guard daw, hindi ko pa alam to, hindi ko alam ang konteksto, may nag-send lang sa akin. But anyway, magkano ang baon ng mga anak ninyo? In-interview 200, 300. Saan 'yon? Pugad Rich Vlog. Anong konteksto nitong picture na pasulat-sulat? O, di ba? Ang demonyo, nagpasulat-sulat, nagpapirma-pirma pa. Ano yan? Pinaboy kayo, Ay, FPPNP, Ang papirma-pirma na yan, kidnapper, smuggler, tawatan, ang pera ninyo, dun. Inano na. Binyahin na. Ano daw, honorary admiral? Anong honor nito? Honorary ng kidnapper? Yun ba yun? For your information, 645 ang minimum wage sa Metro Manila. Dinagdagan ko lang palangga ng 55. Di ba? Dinagdagan ko lang ng 55. Sabi ni Om Canonigo. Yun ang nga sinasabi ko. 645 ang sweldo ninyo. Ang expenses ninyo, 1,000 a day. Sa 4 na pamilya, saan kayo pupulutin? Samantalang sila, pang fireworks nila, milyon-milyon. Ang paglamo nila, 5 to 10,000 per plates. Kaya kung hindi kayo mag-speak up, sabi ko nga, nasa inyong mga kamay. Huwag yun ang antayin na magurgur kayo. Diba? I told you, ayon sa puting ahas, na nakakasana ang bang-bang-bang ni Kuting. Baka ma-surprise na lang kayo. Baka sabi ko, kaya nag-aklas yung general na sinasabi ni General Macanas at ni Macalma, baka sa mga isyong yon. But anyway, kawawang-kawawa na kayo mga palangga. Saan tayo pupulutin yan? Nag-alisan ng mga general. New Commander-in-Chief na si First Lady Butod. First Frag Lady, Salibini Lodi Petmalu, si Romelo Punay. Okay?
Oh, ano pa mga eksena dito pala? Tama ka. Pwede bang kasuhan yung ganyang ginagawa ni Lisa na suot ng police uniform? Depende siguro palangga. Kung ginamit niya yan, tapos nangidnap siya, pwede. 'Di ba? Kung nagsuot siya ng uniformeng ganyan, tapos nangidnap siya, ayan sigurado ako. Kahit di natin basahin ang batas, pwedeng-pwede yun. Ang kuryente ay more than 20 pesos na this month. Ano na lang ang gagawin natin? Huwag na gagamit ng kuryente. Mag-kinki na lang kayo, magsulo. Yung kinki noong unang panahon, yung ano ng gatas, yung lata ng gatas, talagyan mo ng pabilo, tapos merong oil, olive, coconut oil, ginagawa namin sa Bisaya noon eh, or gas. 'Di ba yun? Pag wala kang kuryente, ano tayo? Primitive years o Stone Age para stone natin ang mga hitad. Gusto niyo yun? Makalaban ng bayan. Anong size ng uniform? Zero, pang butiki. Pang frog. Di ba? Si Bebek. Bebek, how are you, Bebek? Okay? Ano pa mga chika bumbum dito? 20 million sa pagkain sa Sona, sabi ni Rebecca Okotomi. Okay. Sabi ni Maria Ana Ordono, sana kunin na ng Gimpierno ang mga bangag. Si Awit Chen. How are you, Awit Chen? Unite for the people, sabi ni Glenn Osal. Oy, Glenn, kumusta ka na? Ay, nako mga kababayan. Ano ang gagawin ninyo? Bilangin nyo na ang kanyang araw. Baka yan ay what? Hindi na umabot yan. Nasa mga kamay nyo yan. Since ngayon nakikita nyo yung movement ng AFP. Baka we're just waiting for the right time. Right? Love your dogs. What do you think? Pakainin ng alketran si Lisa. Sabi ni TJ. Ano to? Sabi ni Beth, marami ka sa Mindanao, madaming nalubog na bahay, tinangay ang mga bahay, mga kalsada, di madaanan, pero doon pumunta si mga, ano yan, recent yan, di pa ako nakacheck ng balita palangga. Oh my God.